Brunei, magandang samahan sa kanyang mga kakampi at pananatiling kalmado habang nasa loob ng court. Dahil sa kanyang dedikasyon sa sports, naging bahagi siya ng komunidad ng mga batang atleta sa Brunei at patuloy na lumahok sa iba't ibang kompetisyon. Hindi lamang netball ang hilig ni Suzanne, aktibo rin siya sa basketball at naging bahagi ng koponang CJMM na nagwagi sa women's category ng UC1000 Cup sa Brunei noong June 2026. Bukod sa basketball, mahilig din si Suzanne sa marathon. Naging finisher siya ng ilang running events, kabilang ang Karstan 2025 Half Marathon at iba pang marathon at fun run events. Lalong nakilala si Suzanne sa Pilipinas dahil sa kanyang naging malapit na ugnayan kay Rene. Nagkaroon ng interes ang publiko sa kanilang pagkakaibigan at espesyal na koneksyon matapos silang maiugnay sa isa't isa kasunod ng kanilang pagkikita sa 2025 ASEAN School Games. Noong June 2026, muling napansin ng mga netizen si Suzanne matapos niyang ialay ang isa sa kanyang mga basketball game bilang isang emosyonal na tribute para kay Rene. Suzanne visited Rene's tomb. Nagbahagi ng emosyonal na tribute si Suzanne matapos ang pagpanaw ni Rene. Sa kanyang Instagram story noong July 2026, ipinaliwanag ni Suzanne kung bakit hindi siya agad nakapagbigay ng pahayag. 2 linggo umano siyang nasa school trip sa kabundukan ng Tibet at walang access sa kanyang cellphone. Nagpasalamat siya sa mga nagpadala ng mensahe ng suporta at pakikiramay. Inilarawan din niya ang naging samahan nila ni Rene bilang isang napaka-espesyal na bahagi ng kanyang buhay. Nakiusap din si Suzanne sa publiko na igalang ang privacy ng pamilya ni Rene. Nagbabala rin siya laban sa maling impormasyon at mga AI-generated content na kumakalat online. Sa pagtatapos ng kanyang mensahe, ipinahayag niya ang kanyang pagmamahal at pangungulila kay Rene. Ngayong August 2026, lumipad si Suzanne patungong Pilipinas upang bisitahin ang puntod ni Rene sa Talocogon, Agusan del Sur at makasama ang pamilya Baterbonia. Isa sa mga pinakabagbag damdaming tagpo ang naging pagsalubong sa kanya ng ina ni Rene. Makikita sa mga larawan at video ang emosyonal nilang pagkikita at mahigpit na yakapan. Pagdating sa Talocogon, personal na dinalaw ni Suzanne ang puntod ni Rene upang magbigay pugay at alalahanin ang kanilang naging samahan. Mainit din siyang tinanggap ng pamilya Baterbonia at pinatuloy sa kanilang tahanan. Hindi umano siya itinuring na ordinaryong bisita, kundi bilang isang taong naging mahalagang bahagi ng buhay ni Rene. Sa kanyang pananatili, nakasama niya ang pamilya sa pagkain, pamamasyal at iba pang simpleng gawain. Lalong hinangaan ng mga netizen ang kanyang journey mula sa ibang bansa upang personal na makiramay at makasama ang pamilya ni Rene. Para sa marami, ang pagbisita ni Suzanne sa Agusan del Sur ay patunay ng kanyang malalim na pagpapahalaga kay Rene. Suzanne celebrated her birthday alongside Rene's family. Bago bumalik sa Brunei, binigyan ng pamilya Baterbonia si Suzanne ng isang emosyonal at espesyal na advance 18th birthday celebration sa Talocogon, Agusan del Sur noong gabi ng August 19, 2026. Bagamat August 26 pa ang kanyang aktwal na kaarawan, isinagawa ng mas maaga ang selebrasyon dahil nakatakda na ang kanilang paglipad pabalik sa Brunei kinabukasan. Naging partikular na madamdamin ang gabi dahil sa ilang espesyal na tagpo. Sa tradisyonal na 18 roses, ang ama ni Rene, na si Rene Baterbonia Sr., ang naging huling escort ni Suzanne at isinayaw siya. Isang sandaling labis na umantig sa mga dumalo at netizens. Nagbigay rin si Rovelyn Baterbonia, ina ni Rene, ng isang napakahalagang regalo, isang kwintas na may larawan ni Rene. Naging double celebration din ang gabi dahil kasabay nitong ipinagdiwang ang 22nd birthday ni Rubian Baterbonia, kuya ni Rene. Dumalo sa selebrasyon ang mga miyembro ng pamilya Baterbonia, mga kamag-anak at ilang supporters upang iparamdam kay Suzanne na mayroon siyang mga taong nagmamalasakit sa kanya sa Pilipinas. Bago siya lumipad pabalik ng Brunei noong August 20, 2026, nag-iwan si Suzanne ng taus-pusong pasasalamat sa pamilya Baterbonia at sa mga Pilipinong naging bahagi ng kanyang pagbisita. Ipinahayag niyang malaki ang naging epekto ng mainit na pagtanggap sa kanya at hindi niya